last. Dakilang katapatan. Oh, beautiful. Alright, we have two more songs to sing before we get to the word. Can we ask everyone to please stand with us? Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya ngayong aming ito. You're awesome. Dakilan mo
Umagang ito, pwede po bang palapakan natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pagkakata? Thank you, Lord. Meron po tayong mga bisita ngayong umaga. We would like to welcome here sa ating mga CMI Villa Dolores, Sister Lucille Smith. Hindi ko alam kung siya nakalagay kayo, Sister Lucille Smith, from Jacksonville, Florida. God bless you po. Panginoon. And also, we would like to welcome everyone. Kayo po na nandito. Kayo po yung mga first-timers or old-timers. Welcome po sa ating worship service. Are you blessed today? Amen. Ang ating pong serya ay Honoring God in Our Family. At ito'y tungkol sa blessings, material and physical blessings. Sapagkat isa sa pinag-aawayan ng mag-asawa o ng pamilya ay pera. It is ranked number 2 sa top 5 reasons sa pag-aaway ng mag-asawa. Isa sa malaking problema ng pamilya, yan ay dahil kulang o sobra at pinag-aawayan. At isa sa dahilan ng stress at anxiety, ang kawalan ng tulog, ang ulcer, ang high blood pressure. Ang mga puntos po natin sa araw na ito ay unang-una, ang Diyos ay mabuti na nagpapala. Ang pangalawa, bakit siya nagpapala? Ang susunod, sino ang pinagpapala? At ang huli po, ano ang tamang tugon natin sa pagpapala? Meron tayong Diyos na mabuti at tapat na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan ay nagbuba araw-araw. Hindi nagkulang ang Diyos. Palagay ko wala isa man sa atin dito ang nagutom isang beses. Mabuti ang Diyos. Ako'y natutuwa na ni-request pa kay Nayo o hindi ko na alam kung ang title na. All my life, you have been faithful. Yung natatanda ko. Sapagkat talagang siya'y tapat. Talagang siya'y ay mabuti. Pagkasasabihin ko sa inyo ngayon yung salitang blessing, ako po ay hindi lang nagsasalita ng blessing as far as kayamanan o pera. We are also talking about family, health, jobs, and this church. I hope you feel like this church is a blessing to you. Amen. Ang pagtulog sa gabi at ang bagong kinabukasan, ang bagong araw. Sinasabi po sa Job 41:11, who has preceded me that I should pay him? Everything under heaven is mine, ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Sa Haggai 2:8, the silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. Sa Psalm 24:1, reading from the New Living Translation, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all its people belong to Him. We belong to Him. Everything belongs to God. Ang lahat ng nasa atin, ang lahat ng sa paligid natin, like I said, kung yan ay pamilya, kalusugan, maski na yung ating buhay, ay ipinagkatiwala lamang sa ating ng Diyos. All of these things around us, or with us, lahat na yan ay pinahiram lamang sa atin. Tayo may mga taga-pangalaga ng lahat ng iyan. Kasama ng ating buhay, we have to take care of all of it. Kailangan maingat natin ito ang inaalagaan. He owns everything. All under heaven is His. All on earth is His. All of ours is His. Hindi tayo magdududa na may kakayanan ng Diyos na magpala sa atin. Can God bless us materially? Can God bless us physically? Yes, He can. And He is able to, sapagkat siya nagmamayari ng lahat ng ito. At salamat sa Diyos, ang ating Diyos po ay Diyos na generous. Siya po ay mapagbigay. Inahatulang kaparusahan. Ako po'y nawawala sa aking notes. All of this is the Lord's. Praise God. Sinasabi naman sa Romans 8:31. So, 8:31 to 32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung siya ay para sa atin, sino ang
He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ano ang dahilan ng pagpapala? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Unang-una, sapagkat mabuti ang Diyos. God is good. Likas sa Diyos ang kabutihan. Lahat ng kanyang gawa, lahat ng kanyang plano ay mabuti. Walang masamang gawa ang Diyos. Walang masamang gawa si Yahweh. Gusto kong medyo mag-right turn ng konti sapagkat mayroong mga pagbibigay ng warning. Mag-iingat tayo sa mga bagong pagtuturo ng isang sikat na pastor na nasa DCAS ka at nasa social media, nasa YouTube at nandiyan sa Pasay City. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano kanyang pinapangaral. Ngunit siya po'y nangangaral ng mga katuruan na taliwa sa salita ng Diyos at sa luwa sa salita ng Diyos. Ang kanyang sinasabi ay si Yahweh ay nasa kadiliman. Something like that. Na si Yahweh ay hindi si Jesus. Nakakaiba si Yahweh. Let me just tell you this morning, isa pong malaking pagdidiin, isang malaking warning. Walang masamang gawa si Yahweh. Si Yahweh po ay Diyos. Ang ating Diyos. We are blessed to have a good Father like that. That if we be evil, our earthly fathers know how to give us good gifts, how much more our Father in heaven. And our Father in heaven wants to bless us. Isa parang hirap-hirap abutin ng ating understanding yung tayo i-bless ng Diyos. Isa parang hirap-hirap humingi, hirap-hirap tumanggap. Although meron, minsan naman meron iba hindi na hindi at talagang handang-handang tumanggap. It's either we don't feel worthy of anything good, or ang problema naman ng iba, they feel so worthy. Minsan na pangharamdam natin, hindi tayo karapat-dapat. At totoo naman, talaga hindi tayo karapat-dapat. We are by nature, we are sinners. At talagang karapat-dapat sa atin ay kaparusahan. Pero, mahal tayo ng Diyos. That He gave His only Son who died on the cross. The Son who paid for our sins so that now, tayo wala na sa ilalim ng kaparusahan. We are no longer under condemnation, but He has taken us from condemnation and now we are in the place of blessings. He who believes in Jesus is not condemned. Hindi hinahatulang maparusahan ng mananampalataya sa multong na anak ng Diyos. Kaya when we come to trust in the Lord, we become God's children. Anong laking pribilehiyo na tayo anak ng Diyos. Na tayo mayroong ama na mabuti na ibig magpala sa kanyang mga anak. What are the reasons for blessings? Una-una, because God is good. Pangalawa, blessings are to glorify God. God is glorified when we are blessed. Kaya napakahalaga na kasama natin ang Diyos sa pagpapala. Isa kasi kapag okay ang takbo ng buhay at masyadong problema, parang nakakalimutan natin ito pagpapala ng Diyos sa atin. Kasi kapag may problema tayo, talagang parang malapit sa Diyos. Parang kapag okay ang buhay, hindi na mapagit ang Diyos. In trial, God should be there. And in blessings, God should also be there. Kasi nasa salamin sa atin ang kanyang kabutihan. Paano malalaman na mundo ito na mabuti ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Proverbs 3:9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. He is pleased when we mirror, kapag ito'y nakikita ng mundo, sa atin na tayo ay pinagpala. 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Meron tayong babasahin. Pwede ko ba ilagay natin dito sa ating screen, Psalm 67. Pwede ko ba sabay-sabay natin dito? Nandiyan. Sabay-sabay natin ito. Basahin. Okay, may God be merciful and bless. May His face shine with favor upon us.
May your ways be known throughout the earth, your saving power among people everywhere. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. How glad the nations will be, singing for joy, because you govern them with justice and direct the actions of the whole world. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Then the earth will yield its harvest, and God, our God, will richly bless us. Yes, God will bless us, and people all over the world will fear Him. So nakikita po natin na yung luwalhati ng Diyos, God's blessings lead to His glory. Sa ating binasa, may your ways and your saving power be known. May the nations praise you. May people all over the world fear Him. One of the reasons God bless us is because of His glory. Now, bakit mahalaga sa Diyos ang kalwalhatian niya? Kasi ibig niyang makilala ng mundo kung sino siya. At sa ganoon, lumapit sa Kanya ang tao. God desires all men to be saved so that the world may know who He is and that men will be saved. Sa ganoon, kapag nakita ng tao, kalwalhatian ng Diyos, ang ibig ng Diyos ay sila ay lumapit sa Kanya at sila ay maligtas din. Nang natapos ng Israel at ni Haring Solomon ang templo, nadalangin ng hari ng mahapang